will say yes. Okay. So, Pero may ilan mga pa? agam-agam eh. Siguro nabasa mo itong weekend. Na ba, Mga ilang may... nagwi-withdraw. Kaya nga. Tanungin na natin yung guest Kaya partner. nga, ang ating Manila 3rd District Representative, miyembro din po ng House Committee on Justice, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts, at Best in Deportment at Best in Penmanship pa ba? Ang haba ng litanya natin para kay Congressman Joel Chua, ating mga kasama. Kong Joel, magandang morning. Danny at Rica po sa programang Balita Patan. Hi, Danny and Rica. Magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Good morning, Good morning, Kong. Morning po. Bali, ako, mauna na ako, partner. Go na, partner, Okay. sige. So, yun na nga, yung mga tanong namin, no? So, ngayon, Justice Committee, bobotohan naman nila ngayon, yung committee report. Yun ang mangyayari, 10 o'clock, tama ho ba, Kong Joel? Tama po kayo. Ngayon pong alas 10, magbobotohan po kami sa committee report. Pagkatapos po niyan, ang committee report ay itatransmit sa Committee on Rules para maisalang po sa plenaryo para mapagdebatihan at matalakay po at para pagbotohan na rin po. Ang kailangan po natin ay 1/3 vote. Okay, so ibig sabihin, yung mangyayari mamaya, magbobotohan lang o magkakaroon pa ba yan ng mga deliberasyon or tingin nyo, kung madala na ho sa plenaryo, it doesn't have to, you don't have to wait for May 11 na sinasabi niya na pagbobotohan. It could happen within the week kasi nag-resume na session, di ba? Tama po kayo, pero hindi pa po natin alam kung this week yung kasi yung Committee on Rules ang magseset kung kailan po okay. yan dadalhin sa plenaryo. So possibly baka next week na po yan. Para wag naman sabihin na minamadali. So hindi pa po agad-agad today yung botohan? Yung sa plenaryo, hindi po. Ang ngayon pong pagbobotohan, yung ano lamang, yung committee report sa Committee on Justice. So bali ngayon, ano ba ang ano mangyayari ngayon? Bali yung 53 ho ba lahat nandoon ngayon yung committee members na parang anong nangyari last week na bumoto sila for the probable cause? Ganun din? Hopefully, yun po yung 54 po yun kasama kasi hindi po bumoto yung yung chair eh. So pero kung tutuusin po, ang bilang po talaga nun is 54. Dahil yung committee chairman, si Congresswoman Luistro, siya po ang magsasalang yan at magdidepensa sa plenaryo. Okay. Kung hindi pa po pala ngayon yung magiging plenary vote, so ano pa po yung pag-uusapan ng House Justice Committee? For this week? Yung laman po ng committee report. So bubuuhin pa po yan. Kasama na rin po ba sa laman nitong nung committee report, yung magiging articles of impeachment na? Parang gano'n na po ba yun? Tama po. Kasi po yung committee report, baka may mga gustong itagdag, may mga gustong alisin. So, yun po yung mga yun po yung pagbobotohan mamaya. Okay, bali itanong ko lang, 'di ba kinonsolidate na ho yung dalawang impeachment complaint, 'di ba? Yun yung nangyari na pinagbotohan niyo rin. Opo. So ibig sabihin, pag prepare ng committee report, 'di ba binibigyan niyo pa rin ng last chance yata na magbigay ng parang sagot ang Vice President within that 1 week na pag-prepare and then for the plenary voting hopefully next week. Ganun ba yung magiging may chance pa siya? Oo. Actually, kung may committee report na, tapos na eh. Pero ang alam ko si Chairwoman Chingy, sabi niya parang pag nagsumitib, pagbigyan pa rin. Lahat ng due process, lahat ng leeway talaga, binibigay sa ating respondent. O yung pagdesisyonan po na 53, nag-decide na go na tayo, no? For the impeachment to Kasi Senate. tapos na po yung botohan sa probable cause. So ano pa po yung kanyang purpose ng kanyang magiging sagot? Opo, kasi ang ang iniisip po ng iba, baka po may bumaliktad dun sa kanilang mga initial na boto. Yun na nga yung follow-up ko, sir. Kasi itong mga weekend, may mga lumulutang na may mga mag-withdraw daw ng kanilang pagpirma. Ano ba yan? Is that something very concerning sa inyo? Ako hindi ako concerned eh. Kasi since the start of the committee hearing, puro fake news na nilalabas ng kalaban eh. Okay. Ibig sabihin, wala naman silang sinasagot. Puro media, puro fake news. Diyan naman sila magaling. Sa akin naman, mas maganda siguro kung dito na lang ninyo
dapat kung talagang meron kayong depensa, dapat from the start pa lang. Mm. 'Di ba? Kasi kami po, ang pagbabasihan lamang namin yung mga ebidensya na nasa harapan namin. Paano naman po kami magdidesisyon ng probable cause na walang probable cause kung wala naman kayong inilatag na ebidensya? At kung ako rin naman po yung kongresista, paano naman po i-atras ko? Wala namang bagong inilatag na depensa. So kung Joel, sa lumalabas to mga hearing, di ba, kay Madriaga, yung sa 6.7 billion ng AMLA, tapos yung threats, yung grave threats, yun yung mga isa sa mga matitindi doon sa articles of impeachment, ay talagang sabi nga nila, it's more than the threshold ng probable cause at 53, kaya nga 53-0, unanimous, no? Itong pagdating ho sa plenaryo, ang mga haka-haka, marami tayo nakikita social media, it could go beyond talaga dun sa 106 na magic number na hinihingi, di ba? Para maisulong na sa Senado. Kayo ho ba, very confident kayo as it is now? Kahit na with all the fake news, this number can... Kasi may mga iba sabi, baka more than 155. Anong tingin nyo, ang basa nyo ngayon? Kasi po, kung ako po talagang tatanungin, ako naman po, sinubaybayan ko simula umpisa. Yes. Hanggang dulo, hindi naman po tayo umaalis. At nakita natin, at ako naniniwala, karamihan po, kung hindi man po lahat, karamihan po ng mga miyembro ng Kamara ay nakasubaybay din dito. Whether kayo ay miyembro o hindi. Ngayon, ang tanong ko po, ano po magiging basihan mo para hindi ka bumoto? Samantalang ang linaw at sumisigaw yung mga ebidensya sa harapan namin. Kung Joel, pagdating po sa paglatag natin sa plenaryo, nito po magiging committee report, no? Magkakaroon pa po ba ito ng pag-uusap o parang argumento at diskusyon regarding this before po ang voting? Opo, kasi normally po yan, resolution via resolution po yan, isasampa sa plenaryo at ibubuksan po yung period para sa interpellation. So bago po yan magbotohan, bibigyan po ng pagkakataon na mag-interpellate o magtanong yung mga miyembro. Lahat po yan, kahit na hindi ka miyembro ng Committee on Justice, kahit na miyembro, pwede po kayong magtanong doon. So bago po yan na pagbobotohan. Opo. Inaasahan po ba natin na si Kong Pulong ipagtatanggol yung kanyang kapatid? Well, yun po yung inaasahan ng lahat. So, tingnan na lamang po natin kung ano po ang mangyayari. Pero may naririnig na po ba kayo na papasok ba siya o hindi? Pagdating po ng botohan kasi alam din naman po natin . Wala po akong idea. Kasi sa totoo lang, ngayon pa lang po kami lahat magbabalikan galing po sa mahabang bakasyon. Bagamat yung mga ibang committee po na meron pa pong committee hearing ay nagtutuloy-tuloy po. So ngayon pa lamang po magbabalikan. So hindi pa po talaga nakakapag-usap-usap ang karamihan sa amin. Opo. Kailan po mabibigyan ng kopya ng report yung mga members of the plenary, sir? Once na na-approve po to, so malamang po at ibinigay na po sa Committee on Rules, ma-furnish na po lahat yan. Bali, so yung... Dapat po, bago magbotohan, bago isa lang po yan, may mga hawak na pong mga kopya ang bawat isa po. So very likely, sir, today, magkakaroon na ng botohan ng committee report as far as the House Justice Committee lang. Ngayon, mangyayari. Yes, tama po kayo dyan. Ngayon, okay. Tama po kayo dyan. And then yung sa dadalhin sa Rules Committee, and then they will decide siguro in one week para sa plenary next week. Para sigurado na lahat covered. 'Di ba? Tama po kayo. Opo, tama po kayo. Kung Joel, maugong kasi na ikaw ay isa sa mga magbubuo dun sa mga prosecution members, no, yung pupunta doon sa Senado pag sa trial na, no. At yun, pagbobotohan ba yun sa plenary na kung sino ang magko-compose ng mismo mga members ng prosecution panel? Opo, plenaryo rin po ang magbobotohan. Opo. Okay. And then ngayon ho ba meron na mga napupusuan tayo ng mga magiging part ng private prosecutors? Hindi pa po namin alam kung kami magiging parte ng prosecutors. Pero kukuha ba kayo? Siguro, ano pa? Pero kukuha kayo, I'm sure, na parang may courtroom experience or what? Oo, gano'n. Opo, kung nabuo na po yan, siyempre kakailanganin po natin yung mga talagang hasa
dahil yung magiging laban na po dito sa Senado ay mga patikang abogado na po yung kakaharapin po natin dyan. Ay, so hindi pa po pala confirmed yung mga pangalang lumalabas ngayon. Si Kong Laila, Kong Chel, Hindi si pa po yan Kong Terry. konfirmado dahil sa kailangan pa po muna makuha yung 1/3 kasi paano po mabubuo yung prosecutors kung wala naman pong 1/3. Opo. Pag hindi po nabuo yung 1/3, dismiss po yung kaso. So wala po tayo ipoprosecute. Does it have to be that the prosecution team ay part din po ng Justice Committee? Hindi naman po kailangan. Kahit po hindi parte ng Justice Committee, although sinasabi po ng iba na siyempre pag parte ka ng Justice Committee kahit papaano, kabisado mo na yung kaso. But kahit naman po hindi, ay po pwede pong maging miyembro. Kayo po ba, handa po kayo maging miyembro ng prosecution team, sir? Kung tayo po ay mapipili, ay isang malaking karangalan po yan sa ating distrito. Kaya bakit naman po hindi? Pag if on the event to mapili kayo at ito ay uusad na, parang very likely naman mukhang uusad na ito sa Senado, no? Kayo ho ba, will you push na siya mismo, si VP Sara ay humarap or kailangan mga lawyers lang niya? Will that be amenable sa inyo? Mas maganda po sana kung siya po mismo ang haharap. Pero siyempre, hindi naman po natin alam kung ano po ang magiging legal strategy ng kanilang defense o mga abogado niya. So, siguro antayin na lang po natin. Pagdating po ng Senado, Kong Joel, eto yung inaabangan ng lahat yung pagbubukas ng kahon ng BIR dahil naging maingat ang Justice Committee na para hindi mateknikal, di ba po? Para hindi mateknikal, wag na natin buksan at iiwan natin ito sa Senado. Do you think it's time for pagdating sa Senate trial na i-push talaga natin na buksan itong BIR documents? Will it help? Diba? Parang ganun. Opo, mas maganda po na mabuksan po ito para makita po natin kung yung numero ay nagmamatch doon sa kanilang mga isinumite na numero sa kanilang SALN, sa AMLAC at saka sa SEC. Di po ba makakaapekto ito doon sa proseso ng pag-uusapan at mukhang matatagalan na naman po yung pag-aaway nito? Ako po naniniwala kung ang issue po kasi dito is accountability more than anything else. So paano po natin malalaman kung ano po yung talaga yung totoong katayuan ng kanilang financial standing kung hindi po natin bubuksan, kung meron po tayong hindi bubuksan. So ako po ang pinakamaganda po dito kung mabuksan po to para at least ma-justify po no kung ano man yung mga aligasyon sa kanila o kung may tama po silang depensa dahil hindi po magsisinungaling ang mga numero. Pero marami ho mga lumulutang ngayon mga possibilities na if ever bigla ho mag-resign ang Vice President Sara even before magkaroon ng pagdating sa Senate yung full trial. Sabi kasi ng mga ibang experts, hindi pa rin daw tapos yun. Pwede pa rin kasuhan ng plunder. Narinig ko si Attorney Kapunan na sinasabi niya na hindi nagtatapos doon at yung issue ng perpetual disqualification kasi 'di ba para baka kasi nag-declare na siya siyempre lahat ito mga probabilities pero kayo ho ba na-anticipate nyo ang ano magiging hakbang ho ng House if ever this happens? Ang prayer po kasi sa articles of impeachment, dalawa. Unang-una po, removal. At pangalawa po, perpetual disqualification. Assuming, for the sake of argument, ang ating pong vice-presidente ay mag-resign. So, hindi na po kailangan desisyon na ng removal. Pero, may iwan pa po yung isa. Yung issue po ng perpetual disqualification. Ako po naniniwala, dapat po ito ay resolbahin ng Senado. Senado ang dapat mag-resolve niyan. Sila na kasi nasa kung hindi impeachment naman court po na. kasi assuming Court, hindi po to wala pa po sa Senado, meron pa po siyang pending na mga kaso, may admin case pa po yan sa Office of the Ombudsman. At yun naman po ay kaakibat din ng admin case. Hindi po ibig sabihin pag nag-resign siya, ibig sabihin wala na yung admin case.
Kung Joel, yung mga findings po ba ng Justice Committee, maaring magamit kung sakaling magkaroon ng rekomendasyon for filing of criminal charges? Opo, magiging malaking bagay po yan dahil yan po ay on record, public record. Magiging judicial notice po yan sa lahat. Mhm. At meron po bang balak na mag-recommend for criminal charges? Kung hindi po ako nagkakamali, noong nakaraan po kasing kung maalala po ninyo, ay naglabas po yung aming committee ng mga recommendation. At may mga recommendation po for criminal charges. Nga lang po ay hindi naman po makausad dahil impeachable officer po to. So sa madaling salita, may nakaumang po yan sa Office of the Ombudsman. Alright. Kong Joel, dahil doon sa nangyari sa House Justice Committee, puro lang kasi kayo clarificatory questions, di ba? Walang probing questions. No? Ngayon, pagdating sa trial, if ever maging member kayo ng prosecution panel, ipupost nyo ba yung mga katulad yung mga bitin ng mga sagot ni NBI Director Matibag na meron na rin silang kinakausap, supposedly mga leads daw, doon sa actual assassin para doon sa grave threat na issue. Yung sinasabi ni Madriaga, di ba, na very revealing na dapat kaya lang hindi dahil naka-angkla lang kayo sa mga whatever affidavit pero ibig sabihin trial lahat ito may ilalantad So yung pag-push nito lalo ho ba tingin nyo may expose this could really hurt her chances if ever dun sa mga approval trust rating niya? Doon po sa committee, pagdating po sa trial, lahat po pwede mangyari. Pwede po kasing, siyempre dito bubuksan na yung tinatawag natin, pwede na makross-examine ang mga witnesses. Pati credibility nila, pwede pong ma-question. So, dito po talaga lahat po pwedeng mangyari. So, whether sa prosecution or sa defense, pwede po nilang gamitin ito bilang opportunity. Kung sa tingin nila makakaganda para sa kanilang opensa o para sa kanilang depensa. Opo, sige po. With that, we'll let you go, Kong Joel Chua. Kung maaari po namin kayo maimbitahan ulit, makausap pagkatapos po ng mangyayari mamaya, tawagan po namin kayo ulit, Kong. Salamat po. Salamat, Kong. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo. Thank you po. Ingat po kayo. Ang ating Manila 3rd District Representative, miyembro ng House Committee on Justice, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts, Best in Math, Kong Joel. Ginawan talaga. Best in Uniform. Best in Uniform. Daming title Most Prompt. Kong Joel Chua, nakasama. 9:44 na nagmamadaling morning. Magbabalik ang programa, ang Balita Patan. Tapat na